Tahimik ang umaga sa lumang bahay na nakatayo sa gilid ng bayan. Ang pintura sa mga dingding ay kupas na, ang bubong ay may ilang bahagi ng tinamaan ng kalawang, at ang sahig na kahoy ay may tunog sa bawat hakbang. Ngunit sa kabila ng kahirapan, may kakaibang linis at kaayusan ang lugar, palatandaan ng isang taong marunong magmahal at mag-ingat kahit kaunti lang ang mayroon. Sa kusina, maagang gumising si Leah. 22 taong gulang, payat, simple ang pananamit, at may matang puno ng pag-asa kahit sanay na sa hirap. Tahimik siyang naghahanda ng almusal para sa kanyang ina na may sakit. Pinakuluan niya ang kaunting lugaw, dahan-dahang hinihiwa ang luya, at sinisiguradong sapat ang init ng pagkain bago ito ihain. Matagal nang ulila sa ama si Leah. Ang ina niya ang tanging pamilya niya, at sa murang edad, natutunan na niyang maging matatag. Hindi siya nagrereklamo. Hindi siya humihingi ng awa. Ang gusto lang niya ay mabuhay ng marangal. Ngunit hindi alam ng marami, may isang lihim ang buhay ni Leah, isang lihim na matagal nang inilibing ng panahon, ngunit sa tamang sandali ay magbabalik upang yumanig sa buong angka ng pinakamayayaman sa bayan. Matapos alagaan ang kanyang ina, nagbihis si Leah ng kanyang lumang damit na pangtrabaho. Isang simpleng bestida, maayos ngunit halatang ilang ulit ng ginamit. Isinukbit niya ang maliit na bag at tahimik na lumabas ng bahay. Ang destinasyon niya araw-araw ay iisa, ang malaking mansyon ng pamilyang Monteverde. Ang mansyon ay kilala sa buong bayan. Malawak ang bakuran, may mga hardin na punong-puno ng bulaklak, at gate na bakal na tila nagsisilbing harang hindi lang sa lupa kundi sa pagitan ng mayaman at mahirap. Doon nagtatrabaho si Leah bilang isang katulong. Hindi siya bagong empleyada. Ilang taon na siyang naglilingkod sa mansyon, tahimik, masipag, at hindi kailanman nagreklamo. Ngunit sa kabila ng kanyang sipag, isa lang ang tingin sa kanya ng may-ari ng bahay, wala. Lalo na ng donyang si Doña Gracia Monteverde. Isang babaeng kilala sa kanyang kayabangan, matalim na dila, at paniniwalang ang pera ang sukatan ng halaga ng tao. Sa kanyang mata, ang mga tulad ni Leah ay ipinanganak lamang upang maglingkod. Pagpasok pa lang ni Leah sa kusina ng mansyon, ramdam na niya ang malamig na presensya ni Doña Gracia. Bakit ngayon ka lang, malamig na tanong ng Donya, kahit malinaw na maaga pa. Pasensya na po, Doña Gracia, mahinahong sagot ni Leah habang nakayuko. Inalagaan ko lang po ang nanay ko. Palaging may dahilan, sagot ng Donya sabay irak. Kung ayaw mong magtrabaho, marami dyan ang mas nangangailangan. Hindi sumagot si Leah. Sanay na siya. Pinili niyang manahimik dahil alam niyang kahit anong paliwanag ay walang halaga sa tainga ng Donya. Sa hapagkainan, naroon ang buong pamilya Monteverde, ang mga anak, ang mga manugang, at ang mga apo. Lahat ay maayos ang pananamit, mayayabang ang tindig, at puno ng pakiramdam na sila ang nasa itaas ng mundo. Habang naghahain si Leah ng almusal, biglang natapilok siya. Bahagyang natapon ang kape sa mesa. Isang segundo ng katahimikan. Pagkatapos ay sumabog ang galit ni Doña Gracia. Tisi, sigaw niya. Wala ka bang mata? Agad na lumuhod si Leah, nanginginig ang kamay habang pinupunasan ang mesa. Pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Ngunit hindi iyon sapat. Napakabobo, sigaw ng Donya. Kaya ka lang naman nandito dahil naaawa ako sa'yo. Isang walang kwentang dalaga. Napatingin ang buong pamilya. May ilan na natawa. May ilan na nanahimik ngunit walang pumigil. Ramdam ni Leah ang init sa kanyang pisngi, hindi dahil sa sampal, kundi dahil sa hiya. Ngunit ang mas masakit, ang panghihiyang iyon ay ginagawa sa harap ng mga taong hindi alam ang katotohanang minsang iniligtas ng isang tulad niya ang buong angkan nila. Pinilit ni Leah ang sarili na tumayo. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya umiyak. Hindi doon. Hindi sa harap nila. Habang papalayo siya, hindi niya alam na ang araw na iyon ang simula ng pagbubunyag ng isang lihim na magpapabagsak sa kayabangan ng Donya. Isang lihim na matagal nang kinikimkim ng kanyang ina. Isang lihim na may kinalaman sa isang aksidente, isang desisyon, at isang buhay na iniligtas kapalit ng katahimikan. At sa oras na lumabas ang katotohanan, maunawaan ng lahat na ang dalagang kanilang minamaliit ang siyang dahilan kung bakit sila buhay ngayon. Hindi agad nakauwi si Leah matapos ang nangyari sa mansyon. Mabigat ang kanyang dibdib habang naglalakad sa makitid na kalsada pauwi.
Ramdam pa rin niya ang mga matang tumitig sa kanya kanina, ang ilan mapanlait, ang ilan nagtataka, ngunit walang ni isa ang may awa. Hindi ito ang unang beses na ipinahiya siya ni Doña Gracia. Ngunit sa araw na iyon parang mas masakit. Parang may kung anong gumalaw sa loob niya na matagal ng tahimik. Pagdating niya sa bahay, nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa lumang silya sa tabi ng bintana. Payat na ang katawan nito, maputla ang mukha, at halatang pinahihirapan na ng sakit. Ngunit nang makita si Elia, pilit itong umiti. Nak, mahina nitong sabi, maaga kang umuwi. Hindi agad nakasagot si Elia. Inilapag niya ang bag at umupo sa harap ng ina. Doon na bumigay ang kanyang luha. Tahimik siyang umiyak, ayaw mag-ingay, ayaw ipaalam kung gaano siya nasaktan. Ginawa na naman ba nila, tanong ng ina, tila alam na ang sagot. Tumango si Elia. Pinahiya po ako sa harap ng lahat. Napapikit ang ina. May bakas ng galit at sakit sa kanyang mukha, hindi para sa sarili niya, kundi para sa anak. Hanggang kailan mo hahayaang yurakan kanila, mahina ngunit mariing tanong nito. Wala naman po akong choice, sagot ni Elia. Kailangan natin ng pera para sa gamot ninyo. Tahimik ang ina sandali. Pagkatapos, dahan-dahan nitong hinawakan ang kamay ni Elia. Malamig, nanginginig. May panahon na, anak, sabi nito, na kailangan ng lumabas ang katotohanan. Napatingin si Elia. Anong katotohanan po? Huminga ng malalim ang ina. Para bang binabalikan ang isang alaala na matagal niyang itinago sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang puso. Ang pamilya Monteverde hindi nila alam kung ano ang utang nila sa atin. Nagkunot ang noo ni Elia. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ngunit bago pa makapagsalita ang ina, inatake ito ng matinding ubo. Agad tumayo si Elia upang tulungan siya. Pinainom niya ng tubig at hinayaan munang humupa ang pag-atake. Mamaya na, mahinang sabi ng ina. Hindi pa handa ang oras. Kinagabihan, bumalik sa mansyon si Elia dahil may inutos ang donya na kailangan daw gawin kahit gabi na. Pagdating niya roon, kapansin-pansin ang kakaibang tensyon sa bahay. May mga bisita. Mga taong mayayaman, elegante at halatang kauri ng mga Monteverde. Naroon si Doña Gracia, nakangiti, tila ibang tao kumpara sa babaeng nanigaw sa kanya kanina. Siguraduhin mong malinis ang lahat, malamig na utos ng Donya kay Elia. Ayokong mapahiya sa mga bisita ko. Tahimik na tumango si Elia at nagsimulang magtrabaho. Habang naglilinis, naririnig niya ang usapan sa sala. Kung hindi dahil sa desisyong iyon noon, sabi ng isang lalaki, wala siguro tayo rito ngayon. Kaya nga, sagot ni Doña Gracia. Buti na lang at mabilis akong kumilos noon. Napahinto si Elia sa pagwawalis. May kung anong pamilyar sa mga salitang iyon, pero hindi niya alam kung bakit. Pero hanggang ngayon, dagdag ng lalaki, wala pa ring nakakaalam ng buong nangyari. Tumawa si Doña Gracia. At hinding-hindi nila malalaman. Walang silbi ang mga taong tulad nila. Parang tinusok ang puso ni Elia. Pinilit niyang magpatuloy sa trabaho, ngunit ang mga salitang iyon ay paulit-ulit sa kanyang isip. Kinabukasan, lalong lumala ang kondisyon ng kanyang ina. Dinala siya ni Elia sa ospital gamit ang kaunting ipon. Habang naghihintay sila sa hallway, biglang nagsalita ang ina. Lia, mahina nitong sabi, kung may mangyari man sa akin, pangako mo sa akin na hindi mo hahayaang manatiling nakabaon ang katotohanan. Nangilid ang luha ni Elia. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Pakinggan mo ako, mariing sabi ng ina sa kabila ng hina. Noong dalaga pa ako ang nagligtas sa anak ni Doña Gracia. Nanlaki ang mata ni Elia. Ano po? Isang aksidente, patuloy ng ina. Nasusunog ang sasakyan nila. Walang gustong tumulong dahil takot ang lahat. Ako ang sumugod. Ako ang naglabas sa bata. Nanahimik si Elia, hindi makapaniwala. Pero kapalit noon, dagdag ng ina, pinatahimik ako. Binigyan ng kaunting pera. At sinabihang kalimutan ang lahat. Bumigat ang hangin sa pagitan nila. Kaya pala, bulong ni Elia. Sabi ng ina. Ang buhay na minamaliit nila ay utang nila sa atin. Sa sandaling iyon, may pumasok sa kwarto, isang doktor na pamilyar ang mukha. Napatingin siya kay Lea at tila nagulat. Ikaw ba ang anak ni Aling Rosa? Tanong nito. Opo, sagot ni Lea.
Huminga ng malalim ang doktor. May kailangan akong sabihin sa'yo, may kinalaman ito sa pamilya Monteverde. Dito nagsisimulang gumalaw ang tadhana. At sa susunod na bahagi, unti-unti nang mabubunyag ang ebidensyang matagal nang itinago, ebidensyang kayang gumuho sa buong angka ng Donya. Tahimik ang silid ng ospital matapos magsalita ng doktor. Ramdam ni Elia ang bigat ng bawat salitang binanggit nito. Hindi niya alam kung handa ba siyang marinig ang susunod, pero alam niyang wala na siyang takas sa katotohanan. Opo, mahinahon ngunit seryosong sabi ng doktor, kilala ko ang nanay mo. Siya ang pasyenteng dinala rito mahigit 20 taon na ang nakalipas matapos ang isang insidenteng halos ikamatay ng anak ni Doña Gracia Monteverde. Parang huminto ang mundo ni Elia. Hindi po ako sigurado kung dapat ko itong sabihin, dagdag ng doktor, pero may mga dokumentong naiwan. Mga record. At isang pirma. Naupo si Elia. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Lahat ng pang-aapi, lahat ng panghihiya, lahat ng katahimikang tiniis niya, biglang nagkaroon ng kahulugan. Buhay po ba ang batang iyon? Tanong niya. Tumango ang doktor. At kilala mo siya? Hindi na nagtanong si Elia. Sa loob-loob niya, parang alam na niya ang sagot. Kinabukasan, bumalik si Elia sa mansyon. Ngunit iba na ang kanyang pakiramdam. Hindi na siya simpleng katulong na nakayuko. May dala na siyang kaalamang kayang baguhin ang lahat. Sa sala, naroon si Doña Gracia, kasama ang panganay niyang anak, si Marco Monteverde, ang lalaking itinuring na tagapagmana ng lahat. Matalino, mayabang, at hindi kailanman tinignan si Elia bilang tao. Bakit parang ang tagal mong nawala? Malamig na tanong ni Marco. Nagkasakit po ang nanay ko, sagot ni Elia, diretso ang tingin ngunit mahinahon ang boses. Problema mo yan, sagot ni Marco. Huwag mong dalhin dito ang kahirapan mo. Tahimik si Elia. Ngunit sa kanyang isipan, malinaw na malinaw ang isang bagay, kung hindi dahil sa kanyang ina, wala si Marco roon. Habang naglilinis si Elia ng lumang bodega sa likod ng mansyon, may napansin siyang kahon na natatakpan ng alikabok. Mukhang matagal nang hindi binubuksan. May pangalan sa gilid. Monteverde, 2003. Kinabahan siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob, may mga lumang papeles, larawan at isang sirang laruan. Ngunit ang pumukaw ng kanyang pansin ay isang dokumento, hospital record. Nakapangalan doon ang kanyang ina. Rosa Villanueva, emergency responder, civilian. Naupo si Elia sa sahig. Hindi niya namalayang tumutulo na ang kanyang luha. Ito na ang patunay. Hindi kwento. Hindi alaala lang. Isang dokumentong hindi na kayang burahin. May mga litrato rin ng isang nasunog na sasakyan. At sa isang larawan, kitang-kita ang isang babaeng duguan, hawak ang isang batang lalaki. Ang babaeng iyon ay ang kanyang ina. At ang bata si Marco. Sa mismong sandaling iyon, may pumasok sa bodega. Si Doña Gracia. Ano ang ginagawa mo riyan? Matalim na tanong nito. Hindi agad sumagot si Elia. Tumayo siya, hawak ang dokumento. Ito po, mahinahon ngunit matatag niyang sabi, ang dahilan kung bakit buhay ang anak ninyo. Nanlaki ang mata ng Donya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Elia ang takot sa mukha nito. Ibalik mo yan, nanginginig ang boses ni Doña Gracia. Wala kang karapatang hawakan yan. May karapatan po ako, sagot ni Elia. Dahil ito ang katotohanan. Nagbago ang ekspresyon ng Donya, mula takot, naging galit. Alam mo ba kung sino ako, sigaw nito. Kaya kitang wasakin sa isang iglap. Tahimik nang umiti si Elia. Matagal na po ninyo akong winawasak. Naglakad palayo si Elia, dala ang dokumento. Sa unang pagkakataon, hindi siya pinigilan ng Donya. Parang nawalan ito ng lakas. Kinagabihan, dinala ni Elia ang dokumento sa ospital. Ipinakita niya ito sa doktor at sa isang matandang nurse na nandoon pa noong insidente. Kilala ko ang babaeng ito, sabi ng nurse. Siya ang bayani noong araw na iyon. Unti-unting nabubuo ang katotohanan. Unti-unting lumalakas ang boses ng isang dalagang matagal nang pinatahimik. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Dahil kinabukasan, kumalat ang balita sa mansyon, may darating na imbestigasyon. At si Doña Gracia ay handang gawin ang lahat upang mapanatiling lihim ang nakaraan.
Ngunit huli na ang lahat. Dahil minsang lumabas ang katotohanan, hindi na ito muling maibabalik sa dilim. Kumalat ang balita sa buong mansyon na may paparating na investigasyon. Hindi malinaw kung sino ang nag-umpisa ng tsismis, pero sapat iyon para mabasag ang katahimikan ng pamilya Monteverde. Sa unang pagkakataon, hindi pera ang sagot sa lahat ng problema. Sa loob ng sala, pabalik-balik si Doña Gracia. Hindi mapakali ang kanyang mga kamay, at ang kanyang mukha, na dati palaging puno ng kumpiyansa, ay ngayon bakas ang takot. Walang makakaalam, paulit-ulit niyang bulong sa sarili. Walang makakaalam. Ngunit alam niyang nagsisimula ng gumuho ang pader ng katahimikan na itinayo niya sa loob ng maraming taon. Samantala, nasa ospital si Lia. Nakatabi niya ang kanyang ina na mahimbing na natutulog matapos bigyan ng gamot. Sa mesa, nakalapag ang mga dokumentong nakuha niya, mga record, larawan, at lumang papeles na unti-unting bumubuo ng isang buong katotohanan. Lumapit ang doktor at ang matandang nurse. May nakausap na kaming abogado, sabi ng doktor. Handa siyang tumulong. Hindi ito simpleng kwento. Isa itong pagtatakip sa isang insidente na dapat sana ikinilala. Tahimik na tumango si Lia. Hindi siya sanay sa ganitong laban. Hindi siya sanay magsalita laban sa makapangyarihan. Ngunit sa isip niya, hindi lang ito para sa kanya, ito ay para sa kanyang ina, at para sa dignidad na matagal nang ipinagkait sa kanila. Kinabukasan, nagkaroon ng maliit na pagtitipon sa mansyon ng mga Monteverde. Ipinatawag ni Doña Gracia ang ilang kamag-anak at mga taong malalapit sa pamilya. Lahat sila ay nagtataka kung bakit biglang may ganitong pulong. May kumakalat na kasinungalingan, mariing sabi ni Doña Gracia, habang nakaupo sa gitna ng sala. At kailangan natin itong patayin bago pa lumaki. Anong kasinungalingan? Tanong ng isa sa mga kamag-anak. Isang katulong, sagot ng Donya, na nag-aakalang mahalaga siya. May ilang natawa. Ngunit may ilan ding napansin ang kakaibang tono sa boses ng Donya, parang may itinatago. Sa parehong araw, dumating sa ospital si Marco. Hindi niya alam kung bakit siya nandoon, pero may tumawag sa kanya at nagsabing may kailangan siyang makita. Pagpasok niya sa silid, nakita niya si Lia. Ikaw? Tanong ng kanyang mga mata, puno ng pagkalito at pagkainis. Bakit ako nandito? Malamig niyang tanong. Tahimik na inilapag ni Lia ang isang litrato sa mesa. Isang litrato ng nasunog na sasakyan. Isang batang duguan. Isang babaeng may hawak sa kanya. Tumigil ang hininga ni Marco. Hindi ito posible, bulong niya. Ito ang araw na muntik na po kayong mamatay, sabi ni Lia. At ito ang babaeng nagligtas sa inyo. Tinitigan ni Marco ang mukha sa litrato. May kung anong alaala ang unti-unting bumabalik, apoy, init, sigawan, at isang babaeng sumugod sa apoy para buhatin siya palabas. Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Nanginginig niyang tanong. Dahil pinatahimik po kami, sagot ni Lia. At dahil mas pinili ng pamilya ninyo ang imahe kaysa sa katotohanan. Tahimik si Marco. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ramdam niya ang bigat ng isang utang na hindi kayang bayaran ng pera. Samantala, nagsimula na ang investigasyon. Dumating ang mga kinatawan mula sa ospital, at ilang mamamahayag na nakatunog ng kwento. Ang dating pribadong lihim ay unti-unting nagiging usap-usapan. Nang malaman ito ni Doña Gracia, sumabog ang kanyang galit. Walang dapat makakaalam, sigaw niya sa mga tauhan. Kung sino man ang magsalita, sisiguraduhin kong mawawala sa bayan na ito. Ngunit hindi natakot si Lia. Sa isang maliit na press conference na ginanap sa ospital, humarap si Lia sa publiko. Nanginginig ang kanyang tuhod, ngunit matatag ang kanyang boses. Hindi po ako nagsasalita para manira, sabi niya. Nagsasalita po ako dahil may isang babaeng nagbuwis ng lahat upang iligtas ang isang batang hindi niya kadugo. Inilabas niya ang mga dokumento. Ang mga larawan. Ang mga record. Tahimik ang buong silid. At sa loob ng maraming taon, patuloy niya, ang babaeng iyon ay hinayaan na lang maghirap, hamakin at yurakan. May mga luha sa mata ng ilang nakikinig. May mga bulungan. May mga tanong. At sa gitna ng lahat, dumating si Doña Gracia. Mukhang reyna pa rin ang kanyang tindig, ngunit halata na ang pagkapunit ng kanyang mundo. Isa kang sinungaling, sigaw niya kay Lia. Ginagawa mo lang ito para sa pera.
Tahimik na tumingin si Lea sa kanya. Kung pera lang po ang habol ko, sagot niya, matagal na sana akong tumahimik. Nagkatinginan ang mga tao. Sa sandaling iyon, nagsimulang bumaligtad ang ihip ng hangin. Ang Donyang dating kinatatakutan gayon ay nakatayo sa harap ng katotohanang hindi na niya kayang kontrolin. At sa susunod na bahagi, darating ang araw ng paghukom, ang araw na ang buong angkan ay luluhod sa harap ng dalagang matagal nilang ipinahiya. Kinabukasan, nagsimula ang huling yugto ng pagbubunyag. Ang buong pamilya Monteverde ay nagtipon sa mansyon, kasama ang ilang abogado, doktor, at ilang tauhan mula sa ospital. Lahat ay tahimik, halatang may takot sa hangin. Si Doña Gracia, na dati palaging puno ng kumpiyansa, ay ngayon nakatayo lamang, nakatingin kay Elia. Hindi niya alam kung ano ang susunod na hakbang, ngunit alam niya sa sarili niyang ang kanyang kayabangan ay unti-unti nang bumabagsak. Tahimik na lumapit si Elia sa gitna ng sala, hawak ang dokumento na nagpatunay ng lahat, ang aksidente, ang pagliligtas ng kanyang ina, at ang tahimik na sakripisyo na matagal nang itinago. Ngayon po, sa harap ng lahat, mariing ngunit mahinahong sabi ni Elia, ay ilalahad ko ang katotohanan. Inilatag niya ang mga dokumento sa mesa at isa-isa itong ipinakita sa pamilya. Ang babaeng inyong minamaliit, pinagsamantalahan, at pinahiya, patuloy niya, ang siyang nagligtas sa inyong buhay. Ang bawat isa sa inyo na narito may utang sa kanyang pamilya. Tahimik ang silid. Walang makapagsalita. Ang mga matang dati punong-puno ng kayabangan ay ngayon nakatingin na lamang sa baba. Si Marco, ang tagapagmana, ay lumapit sa harap ni Elia. Ang dating galit at pagmamataas ay napalitan ng pagkabigla at galang. Hindi ko talaga alam, bulong niya. Patawarin mo po kami. Si Doña Gracia, na matagal nang kinatatakutan ang iba, ay naluluhod sa harap ni Elia. Ang mukha niya ay maputla, ang mata puno ng luha. Hindi niya alam kung paano haharap sa lahat ng nagawang mali. Lia anak, wala kaming karapatang ibulong niya. Ngunit hindi natapos ang pangungusap. Ang bigat ng katotohanan ay bumagsak sa kanyang puso. Tahimik na nanatili si Elia. Hindi niya kailangan ng salita ng paghihingi ng tawad. Ang pagbagsak ng kayabangan ay mas malakas na pahayag kaysa anumang salita. Sa panahong iyon, naramdaman niya ang kapayapaan. Hindi dahil sa galit ay nawala, kundi dahil sa katarungan ay nagtagumpay. Mula sa bintana ng mansyon, sumulyap siya sa langit. Ang umaga ay maliwanag, ang hangin ay sariwa. Para bang ipinagdiriwang ng kalikasan ang katotohanan. Hindi naglaon, nagsimula ang pagbabago. Ang pamilya Monteverde, mula sa galit at kayabangan, ay natutong magpakumbaba. Nagbayad sila ng utang na moral at pinangakong aalagaan ang pamilya ng dalaga na matagal nilang minaliit. At si Elia, siya ay nanatiling mapagpakumbaba, ngunit ngayon ay mailakas ng loob na lumakad sa mundong dati puno ng pang-aapi. Ang kanyang puso ay matatag at ang kanyang dignidad ay muling nakuha. Sa huli, ang dalagang ipinahiya ng Donya, ang dalagang tinitiis ang panghihiya at pagkukulang ng iba, ay nagtagumpay. Hindi sa kayamanan, hindi sa kapangyarihan, kundi sa katotohanan at kabutihang ipinakita ng kanyang pamilya. Ang bawat pang-aapi, bawat luha, bawat tahimik na sakripisyo, lahat ay nagbunga ng hustisya. At ang utang ng buong angkan ng Monteverde ay hindi na mababayaran ng pera kundi sa pamamagitan ng pagkilala, respeto, at paggalang sa dalagang matagal nang naghintay ng katarungan.